Home Sweet Home. Ito ang kasabihan ng karamihan dahil dito natin mahanap ang katahimikan at kapayapaan ng ating isipan. Ngunit paano kung ang tinitirhan mo ay siya palang magbibigay sa'yo ng kaguluhan? Kaguluhang hindi mo na nanaisin pang matuklasan sapagkat ang bumabalot sa kwento ng nakaraan ay kahindik-hindik at karimari-marim at baka hindi mo pa ito kayanin. Halina at pakinggan natin ang kwentong kababalaghan ni Evelyn. Si Evelyn ay isang registered nurse at nakipagsapalaran siya sa Maynila upang maghanap ng trabaho. Habang nasa Maynila, nakikitira siya sa bahay ng kanyang tiya sa Lud. Sa paghahanap niya ng trabahong papasukan, ay napadpad siya sa North Caloocan. At maswerte naman na natanggap siya sa isang private hospital na kanyang inaplayan. Sa pagkatanggap niya sa trabaho, ay naghanap na rin siya ng mauupahan na malapit lang sa kanyang papasukan. Agad naman siyang nakahanap ng mauupahan na malapit lang sa ospital at pwedeng lakarin kapag papasok siya sa trabaho. 2,000 sa isang buwan ang upa ni Evelyn sa kwartong kanyang nakuha. May banyo na at libre ang tubig, maliban sa kuryente. 7 ang kwarto sa paupahang iyon at ang ika-6 na silid ang kanyang nakuha. Dahil ito lamang ang bakante at ang ika-7 kwarto ay hindi na pinauupahan pa ng may-ari. Tiya, tutuloy na po ako. Maraming salamat po sa lahat. Pagpapaalam ni Evelyn sa kanyang tiya sa Lud at hinawakan ang kamay nito. Iha, mag-iingat ka doon. Huwag kang basta-basta maniniwala sa mga bago mong kakilala. Maraming loko-loko dyan. Bago ka matulog, siguraduhin mong nakalak ang pinto ng kwarto mo, maging ang bintana. At bago ka pumasok ng trabaho, siguraduhin mong malak ang pinto at ang bintana. Naku iha, baka manakawan ka. At isa pa, kung gabi ka na makakauwi, doble ingat. Mahabang bilin ng nag-aalala niyang tiya. Opo tiya, ako pa, sa edad kong 25, kayang-kaya ko na po ang sarili ko. Sila po ang mag-iingat sa akin kung ayaw nilang ma-injeksyonan. Huwag po kayong mag-alala, lagi po akong mag-iingat. At niyakap niya ang kanyang tiya sa Lud na naluluha na. Ikaw talagang bata ka. Basta lagi kang dadalaw ha. At tuluyan na itong umiyak. Siyempre naman po. Isa pa, huwag ka munang makikipagkaibigan sa mga bagong mong kapitbahay doon. Maging sa katrabaho mo. Maraming traidor na tao dyan. Kilalanin mo muna sila ng maigi bago mo pagkatiwalaan. At ang pinaka-importante sa lahat, huwag kang magpapautang. Baka hindi ka na mabayaran. Paano na ang pagpapadala mo niyan sa inyo? Naluluha pa rin na bilin ng kanyang tiya. Napangiti siya at niyakap na lang ng mahigpit ang kanyang tiya. Gabi na nang makarating si Evelyn sa kanyang inuupahan at kinabukasan nga ay unang araw na niya sa trabaho. Pagkatapos niyang kumain ay iniligpit na niya ang kanyang gamit sa bago niyang titirhan. Sanay na nag-iisa siya sa buhay dahil noong nag-aaral siya sa kolehiyo ay nag-abroad siya sa loob ng 4 na taon. Inihanda na rin niya ang kanyang mga gamit at susuotin na uniform para sa trabaho niya kinabukasan. At bago matulog ay naalala niya ang bilin ng kanyang tiya sa Lud na ilak ang pinto at isara ang bintana. Dahil sa pagod ay agad nakatulog ng mahimbing si Evelyn.
kahit paunang gabi niyang natulog sa kwartong iyon. Ngunit isang malakas na sigawan ang bumasag sa kanyang nahihimbing na pagtulog. Naku naman, akala ko ba walang umuupo sa ikapitong kwarto? Inis na wika niya nang matukoy ang pinagmumulan ng ingay. Napakamot na lamang siya. Nang tignan niya ang alarm clock sa kanyang ulunan, ay nadismaya siya nang makitang 1:00 pa lang ng madaling araw. Dinig na dinig niya ang sigawan dahil ang kama niya ay nakadikit sa pader na karugtong ang ikapitong kwarto. Dahil may pagkatsismosa siya, ay pinatay niya ang electric fan na nakatutok sa kanya at idinikit ang kanyang tenga sa pader upang lalong mapakinggan ang sigawan at maintindihan ang mga ito. Walang hiya ka, manloloko kang babae ka, malandi ka, minahal kita, binago ko ang sarili ko para sa'yo, nagpakatino ako, pero niloko mo ako, papatayin kita. Galit na sigaw ng isang lalaki. Wag, maawa ka, hindi kita niloloko, nagkamali ka sa hinala mo. Wala akong ibang karelasyon. Ikaw lang ang mahal ko. Maniwala ka. Pakiusap. Huwag mo akong sasaktan. Alang-alang na lang sa magiging anak natin. Umiiyak na nagmamakaawa ang babae. Anak natin? O anak mo sa kalaguyo mo? Huwag mo akong paikutin pa. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko ang panluloko mo. Naging mahalumanay ang boses ng lalaki. Pero ramdam pa rin ang madiing galit sa kanyang tinig. Pakiusap, hindi kita niloko. Maniwala ka, ikaw lang ang mahal ko. Anak natin ang binadala ko. Anak mo. Hagulgol ng babae. Tumigil ka na. Mamamatay ka. Papatayin kita. Muling sumigaw ang lalaki sa galit. Napalayo si Evelyn sa pader. Diyos ko! Bulog niya sa kanyang sarili habang nakatakip ang kanyang mga palad sa kanyang bibig. Matinding takot ang naramdaman niya at halos manginig ang buong katawan niya dahil sa mga narinig. Ano po ang dapat kong gawin? Diyos ko, Diyos ko! Paulit-ulit siyang nag-sign of the cross. Nang biglang tumahimik ang paligid, nilakasan ni Evelyn ang kanyang loob. Tumayo siya at sinilip sa bintana. Napaatras siya at natumba nang pagbukas niya ng bintanang jealousy upang sumilip sa labas ay tumambad sa kanya ang dugoang babae na nakasilip din sa kanyang bintana. At halos magkaharap na sila nito. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Bumalik ang takot niya sa kanyang nararamdaman at mas tumindi pa ito. Sa ikalawang pagkakataon ay muling nilakasan ang kanyang loob. Muli siyang nagdasal at humingi ng tulong sa Panginoon. Inisip niyang baka humihingi ng tulong ang babaeng duguan. Naisip niya rin na nurse siya kaya maaari niyang tulungan ang babae. Ngunit nang muli siyang sumilip sa bintana, ay wala na ang babaeng duguan. Nilibot niya ang kanyang paningin sa labas at sa hallway ng kanyang inuupahang bahay. Ngunit wala naman talaga roon ang babae. Wala ni isang nakatayong mga tao na posibleng tumulong at sumaklolo rito. Pinakiramdaman niya kung may ingay o boses siyang naririnig. Ngunit nakakabinging katahimikan ang namayani. Ilang minuto rin at nakiramdam siyang muli. Ngunit walang ingay o boses siyang naririnig na may kaugnayan sa narinig niyang sigawan sa ikapitong kwarto.
na labis niyang ikinatakot. Kaya naman, isinarado na lang niya ang bintana. At nang maisara na niya ang bintana, ay isang malamig na ihip ng hangin ang tumama sa kanya na nagpatayo ng kanyang balahibo at mas nagpabilis sa tibok ng kanyang dibdib. Naisip niyang patay na ang electric fan, kaya saan manggagaling ang malamig na ihip ng hangin na nagmula sa kanyang likuran. Tulong! Nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang boses ng isang babae na bumulong sa kanya. Naramdaman niya ang init ng hininga nito nang bumulong sa kanyang kanang tenga. Sandaling natigilan siya sa bulong na narinig at takot na takot siyang tumakbo patungo sa kama at agad siyang nagtaklob ng kumot. Naisip niyang baka napatay ng lalaki ang babae at ngayon ay minumulto na siya dahil wala siyang ginawa upang tulungan ito. Kaya naman paulit-ulit siyang nagdasal hanggang sa makatulog na lamang siya. Kinaumagahan, habang nilalak ni Evelyn ang pinto bago pumasok sa trabaho, ay may nakita siyang babaeng buntis na nakatayo sa harap ng pinto ng ikapitong kwarto ng inuupahan. Puro pasa ang mukha ng babaeng buntis at pati na sa ibang bahagi ng kamay at paa nito. Nahabag siya sa itsura ng babae, lalo pat buntis ito. At nang matitigan niyang maigi ang mukha nito, naalala niya ang babaeng duguan na sumilip sa bintana niya kagabi. Yun ang babaeng iyon. Salamat naman at buhay siya. Bulong niya sa kanyang sarili. Bulong niya sa kanyang sarili at gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit bigla siyang kinabahan nang makitang matalim ang titig sa kanya ng babaeng buntis. Bagamat kinakabahan siya, nginitian na lamang niya ang babae. Nang tinangka niya itong lapitan at kausapin, ay bigla na lamang itong pumasok sa loob ng kwarto at malakas na isinara ang pinto. Nagulat siya at tumalikod na lamang at naglakad upang pumasok na lang sa trabaho. Galit kaya siya sa akin? Tama si Tia. Hindi muna dapat ako makipag-usap o makipagkaibigan kahit kanino. Mahinang sambit niya. At nang may makasalubong siya na nangungupahan din sa paupahang iyon, ay bumati siya ng magandang araw. Ngunit hindi siya nagtanong patungkol sa mga nangyari noong madaling araw. Pero bakit ganun? Ba't parang walang nangyari? Hindi kaya nila narinig ang malalakas na sigawan na yon? Pagtataka niya. Habang kumakain sa kantin kasama ang mga bagong kakilala sa trabaho, ay nakwento niya ang mga nakakatakot na nangyari sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ng mga bago niyang kakilala na baka dala lamang iyon ng takot at stress kung kaya't may nakita siya at narinig na hindi maipaliwanag. Marahil daw ay napaglaruan lang siya ng kanyang imahinasyon at sumang-ayon na lamang siya sa mga tinuran ng mga katrabaho niya upang palakasin ang kanyang loob at iwaksi ang takot sa kanyang dibdib. Kinagabihan, pauwi na siya. At sa paglabas niya ng ospital ay nakita niya ang babaeng buntis na nakatayo sa di kalayuan at nakatingin ito sa kanya. Iniwas na lamang niya ang tingin sa babae at nagpatuloy sa paglalakad pauwi sa kanyang inuupahan. Binilisan niya ang kanyang paglalakad. Nang lumingon kasi siya sa likod niya, nakita niya ang pagsunod ng babae sa kanya. Matinding takot ang naramdaman niya, lalo na nang makita niya sa unahan niya ang anino ng babaeng buntis na tila nasa likod niya ito at malapit sa kanya.
Ngunit paglingon niya, wala roon ang babae. At nang marating ni Evelyn ang paupahan, habang mabilis niyang nilalakad ang pasilyo patungo sa kanyang kwarto, nakita niyang nandoon na ang babaeng buntis. Nakatayo ito sa harap ng pinto ng kanyang kwarto. Nagkaroon siya ng pag-aalinlangan. Siya kaya yung nakita ko doon sa may ospital? Siya ba yung sumusunod sa akin? Bakit parang ang bilis niyang nakapunta rito? Pero baka hindi naman siya yon. Pagtataka niya. Natigilan siya sa paglalakad nang hindi maalis sa harapan ng pintuan niya ang babae. Bakit po? Kinakabahang tanong niya. Hindi niya makuhang lumapit dito, kaya naman medyo malayo siya sa babae. Hindi sumagot ang babae. Tumalikod ito at pumunta sa harapan ng pinto doon sa ikapitong kwarto at muli itong humarap sa kanya. Iniwas niya ang kanyang tingin sa babae at yumuko siyang naglakad patungo sa pinto ng kanyang kwarto. At habang nanginginig na binubuksan niya ang nakalak na pintuan ng kanyang silid, ay nakatitig pa rin sa kanya ang babaeng buntis. At nang mabuksan niya ang pintuan, habang papasok siya ay may naramdaman siyang malamig na ihip ng hangin. Nang lingunin niya ang kinaroroonan ng babae, ay wala na ito roon, kaya naman dali-dali siyang pumasok kaagad at ikinandado ang pinto. Huminga siya ng malalim. Ano bang problema ng babaeng yun? Naku, mababaling na ako sa taong yun. Ang weird niya. Inis na sambit niya habang sinisiguradong hindi mabubuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Pagtalikod niya ay tumambad sa kanya ang nakatayong babaeng buntis na nasa loob na ng kanyang kwarto. Hindi niya makuhang sumigaw. Umurong ang dila niya sa takot at hindi siya makakilos. Humakbang papalapit sa kanya ang babae at napapikit na lamang siya. Pero sa pagdilat niya, wala na roon ang babae. Pawisan siya at halos napaupo na sa sahig. Hindi siya makapaniwala sa malikmatang nakita niya. Malikmata nga lang ba talaga? Inisip na lamang niya na guni-guni ang nakita. Pinaniwala niya ang kanyang sarili. Bago matulog, nakaugalian ni Evelyn na magbasa ng libro. At habang nagbabasa siya, pinakiramdaman niya ang ikapitong kwarto. Wala siyang ingay na naririnig mula roon. Bagkus ay ingay ng mga naglalarong bata at malakas na volume ng TV na nagmumula sa ibang kwarto ang kanyang naririnig. Nang makaramdam na siya ng antok, ay nagpasya na siyang matulog at agad naman siyang nakatulog. Na naman? Reklamo niya nang magising siya dahil sa lakas ng sigawan ng nagtatalong babae at lalaki sa ikapitong kwarto. At nang tignan niya ang oras, ay 1:00 pa lang ng madaling araw. Ang ingay! Dismayadong sambit niya. Hindi na siya nag-abala pang pakinggan ang ingay. Nagtaklob na lamang siya ng kumot at pinilit na lamang niyang makatulog. Bago pumasok si Evelyn sa trabaho kinaumagahan, nilipat niya ang pwesto ng kanyang kama. Nilayo niya ito sa pader na nakarugtong sa ikapitong kwarto. Sa paglabas niya, muli niyang nakita ang babaeng buntis na nakatayo sa harap ng pintuan ng ikapitong kwarto. At sa wari niya'y parang naulit lamang ang nangyari kahapon nang una niyang makita ang babae. Dahil yun pa rin ang suot nitong damit. Binaliwala na lamang niya ang babae. Pinakiramdaman niya ang ibang kapitbahay, ngunit wala siyang makitang reaksyon sa mga ito tungkol sa mga nangyari at parang hindi nakikita ang mga ito ang babaeng buntis. Sigurado talagang hindi nila narinig ang away ng mag-asawang iyon
at siguradong hindi nila kilala ang babaeng yon, kaya wala silang pakialam. Dapat siguro pabayaan ko na lang din ang mga taong yon. Pero paano naman ako? Nagigising ako ng alanganing oras dahil sa sigawan nila. Di naman ako pwedeng lumipat pa. Baka mahirapan akong maghanap ng bagong mauupahan. Tsaka isa pa, nakapagbayad na ako para sa 1 buwan kong upa. Wala nang bawian. Nakakainis. Ang weird ng mga tao dito. Bulong niya sa kanyang sarili habang naglalakad papasok sa ospital. Sana naman, mamaya ay wala na silang pag-awayan. Paulit-ulit lang naman ang sinasabi nila, nakakairita. Bulong pa niya sa kanyang sarili. Ngunit kinagabihan, bago mag-alauna ng madaling araw, ay nagising na naman siya dahil sa isang sigawan. Ngunit bigla na lang na parang may malamig na hangin na paikot-ikot sa loob ng kanyang kwarto at tumatagos ito sa nakataklob na kumot sa kanya. Alam niyang hindi electric fan ang hangin na iyon dahil mahina lang ang ikot ng kanyang electric fan. Naramdaman niya rin na parang may humihila sa kumot na nakataklob sa kanya at nakipaghilahan siya rito. Hindi totoo to, hindi totoo to. Paulit-ulit niyang sambit at pinagpapawisan na siya sa takot. Maya-maya pa, biglang tumahimik na lamang ang paligid. Hindi naman kaya ako na ang nasisiraan? Naluluhang nasabi niya at taimtim siyang nagdasal bago muling natulog na nababalot ng takot. Nagising siya nang makaramdam ng tawag ng kalikasan. Makalipas ang halos 2 oras, habang nasa banyo siya, ay may narinig siyang mga yapak ng paa sa labas ng pinto. Binilisan niya ang kanyang ginagawa at nang buksan na niya ang pintuan para lumabas, hindi niya ito mabuksan, gayong ang lock nito ay nasa loob naman. Nakaramdam siya ng takot at muli siyang naupo sa toilet bowl, pero ilang saglit lang, kusa nang nagbukas ang pinto. Kinabukasan ay muli niyang nakita ang babaeng buntis at inisip na lamang niya na wala siyang nakita. Ilang hakbang pa lamang siyang nakatayo nang hindi matiis na lingunin ito. Ngunit wala na ang babae. Nawala ka agad? Mahinang nasabi niya sa kanyang sarili at nagpatuloy na siya sa kanyang paglalakad. Sa ospital, na-assign sa emergency room si Evelyn. Habang abala siya sa pag-aasikaso sa mga pasyente, dumating ang ambulansya, lulan ang buntis. Nagsisigaw ang buntis sa pananakit ng tiyan at isinisigaw nitong manganganak na siya. Automatiko ang naging kilos ni Evelyn na tulungan ang pasyenteng nangangailangan ng tulong. Nagulat siya nang makita ang buntis na pasyente. Ang babaeng buntis sa 7th kwarto. Tulong! Naging tila bulong sa hangin ang naging sigaw ng babaeng buntis na nagpatayo sa mga balahibo ni Evelyn. Saglit siyang tila nawala sa kanyang sarili at napatulala na lamang na nakatitig sa buntis na pinandidilatan siya ng mga mata. Halos hindi niya marinig ang ingay ng lugar. Tanging bilis na tibok ng puso niya ang naririnig niya. Kundi dahil sa kasamahan niyang nurse, hindi pa siya babalik sa kanyang katinoan ng pag-iisip. Sinagay siya ng kasamahan niya at tinanong kung okay lamang ba siya. Napayuko siya at napapikit. Sa muling pagtingin niya sa buntis, iba na ang itsura nito. Hindi iyon ang babae sa 7th kwarto. Naulit pa ang sigawan sa 7th kwarto. Sa 4 at 5 pagkakataon, magigising siya ng 1:00 ng madaling araw
At kinaumagahan, makikita niya ang babaeng buntis na puro pasa at ang damit ay hindi nagbabago. Sa harap ng pintuan ng kwarto ay nakatitig ito sa kanya at sa pagbalik niya mula sa trabaho ay muli niya itong makikita na nakatayo lamang sa pintuan. Labis na takot at kaba ang dulot ng mga pangyayaring iyon kay Evelyn. Gustong-gusto na niyang magwala sa mga nangyayari. Ngunit pinipigilan lang niya ang kanyang sarili dahil natatakot naman siya at baka kung ano ang gawin sa kanya ng mag-asawang iyon. At ang hindi pa niya lubos na maisip, ang mga nararamdaman niya at ang mga guni-guning nakikita niya. At madalas din siyang managinip nang may humahabol sa kanyang babaeng buntis, ngunit wala itong mukha. Sa panaginip niya ay nahabol siya nito, ngunit humihingi ito ng tulong. Nagising siya sa kalagitnaan ng gabi at nakaramdam ng pagkauhaw. At tila galing siya sa isang masamang panaginip. Pinagpapawisan siya ng malamig. Agad siyang bumangon para uminom ng tubig. Pagkainom niya ng tubig, nabitawan niya ang baso at nabasag ito sa sahig. Nagkalat ang nabasag na piraso ng baso. Tumambad kay Evelyn ang babaeng buntis na labis niyang ikinatakot. Agad siyang lumabas ng kwarto niya at sa paglabas naman niya, papasok sa kwarto niya ang tumambad sa kanya. Muli siyang bumalik sa loob nito, pero tumambad sa kanya ang tinatakasang buntis. Nakalutang ito sa hangin at duguan ang binti nito. Sigaw siya ng sigaw ng tulong, ngunit tila walang nakakarinig sa kanya. Nagising na lamang siya kinaumagahan. Isang nakakatakot na panaginip lamang pala iyon at akala niya ay totoo na.